Narciso Olalo, July 2, 2026. Mensahe ng Diyos. Nasa isang pasulit ako, may mga kasamahan ako ng mga kaparian at kapastoran. Ang nagbibigay ng pasulit ay isang lalaki na umiikot sa amin para tingnan ang mga sagot namin, habang kasalukuyan kaming sumasagot. Sa mga sagot ko sa katanungan, madami akong binura at sasagutan ko uli. Ang alam ko kasi, mali ang sagot ko. Ganon din sa ibang number. Kaya napuno ng bura ang papel ko. Nagmukha tuloy na scratch ang test paper ko. Sa isang page na may kulay green na bilog, may kulay pula na bilog at kulay dilaw na bilog. Akala mo isang traffic light sa intersection ang hitsura. Sa pula, ang sagot ko ay plug. Naisip ko kasi na pag nag-spark ang kuryente, mag-apoy. Kaya pula. Habang nag-isip ako sa kulay dilaw kung ano ang isasagot ko, wala akong naisip. Ang alam ko lang kasi get ready. Nagbago ang isip ko sa sagot ko sa red na kulay gagawin kong wallpaper board o wall plug. Nakatingin ako sa green na kulay. Nag-isip ako na ang green ko, go. Sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Ang sabi, green, go, go, go. Bigla ako napatingin sa katabi kong pari at pastor. Tapos na pala sila at nakita ko na ang mga sagot nila ay puro kulay na pula, orange, gray, puti, at iba pang kulay mula sa itaas ng papel nila hanggang sa baba. Sa nakita ko, napakalinis ang papel nila. Wala talagang mga butas samantalang sa akin, nagmukhang scratch. Walang bura. Nakita ang napakalinis ang papel nila. Wala talagang mga bura. Samantalang sa akin, nagmukhang scratch. Sa isip ko, hindi ko sila kopyahin. Di baling mali man ang sagot ko, ang mahalaga sa akin, sarili kong sagot na galing mismo sa sarili kong kaisipan na ito ang tamang sagot. Habang umiikot ang lalaki, bawat isa sa amin tinitingnan niya ang test paper namin. Pagdating sa akin, nahihiya pa ako. Gawa ng ang daming bura sa papel ko, test paper. Pagkatapos niyang tingnan, laking gulat ko dahil bigla niyang hinalikan ang pisngi ko at bigla ako tumingala. Iniisip ko kasi, baka bakla ang lalaking yon. Pagtingin ko si Jesus Christ pala, ang sabi ko, best friend, ikaw pala yan. Bakit mo ako hinalikan? Baka sabihin ng kasamahan ko, tayo na. Nag-smile si Jesus Christ. Sabay nagising ako. Ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa susunod na linggo, July 12, same time, 9 a.m., oras sa Pilipinas. So, ayan. Hula na lang tayo nito, ha? Ha? So, ibig sabihin na dyan, yung mga bunabura-bura ko na alam ko na mali. Yun yung mga turo ng mga pare na hindi ko sinusunod. Yung sinuturo ko sa inyo na tulad ng padasal na hindi ko pinaniwalaan dahil nga walang ibang nagligtas sa atin kundi tayo mismo na hindi kailangan ng tao magdasal. Saka ang dasal, isang uri ng pakikitungo, pakiusap sa Diyos, pangungusap, na hindi naman, Ginong Maria, puno ka ng grasya, o ano pa man dyan, hindi yan ang tamang dasal. Yung bang kinakausap ninyo ang Diyos, tulad ng mga sinasabi ko na tinuturing ko siya ng parang tao talaga na kausap ko kahit wala akong nakikita. Na hindi mo isinantabi, ano man ang ginagawa mo sa araw-araw, kasama mo siya sa lahat ng panahon. Yun yung way ng sinasabi nilang pagdadasal. Na kinausap mo siya na parang tao na kaharap mo. So yun yun. Ngayon, yung paniwala ko na Bible ay hindi huli, isa yan, na hindi ko pinaniwalaan. Yun yung mga binubura ko. Yung pamisa sa patay, na hindi naman totoo talaga, na ang pamisa sa patay ay makapagligtas, dahil nga ang pagkaligtasan, magawa lang natin ito sa buhay pa tayo. So kasama yan, yung napakilala sila ng mga banal, yung mga madre, mga pare, pastor, hindi ko paniniwalaan na banal sila. Kasi isa lang ang banal sa buhay ng tao. Yun yung mga binubura ko. Ngayon, mga, yung pula, yun yung mga kinakagalit ng Diyos doon sa, ano, ginagawa ng mga kaparian at kapasturan.
o iba pang mga tao na gumagamit sa salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Yun yung pula. Tapos yun yung ah, mga turo nila na nagpakilala silang banal, ah, at mga turo na mga padasal o ano pa man ang mga turo nila, isa yan sa kinakalungkot ng Diyos at kinakagalit niya na tinuturo nila na hindi naman talaga sila sinabihan ng Diyos na ito ang ituro. Nag-aaral lang sila ng maraming taon, sinabi na nila na kausap nila ang Diyos. So yun yung nandiyan ang Diyos nagagalit. Kaya nga nagpaalala ang Diyos na bago pa siya maghukom, alalahanan ng tao kasi meron siyang gustong gawin sa tao, pagbabago at pagsisisi at lubos sa paniniwala. So yung orange, yung sinasabi ng Diyos diyan na laging handa, yung kailangan ng tao makapaghanda bago pa siya maghukom. Yun yung orange, di ba? Pag sa stoplight, pag naka-orange ka, naka-ready ka para mag-go. So yung go naman, ang sinasabi ng Diyos diyan, tulad ng mga paniniwala ko, kung ano lang yung tama, yun yung gagawin ko. Ipatuloy lang habang nabubuhay tayo. Yun yung go. Ano sabi niya, go, go, go. Ibig sabihin, alam ninyong ang ginawa ninyo ay tama, nasa kabutihan, ipatuloy ninyo. So yun yung sinasabi ng Diyos diyan. Sabi sa na yan, na go lang ng go. As long as alam mong tama ang ginagawa mo, wala kang mga taong inaragabyado, wala kang taong sinasaktan, wala kang Diyos na sinasaktan, ipatuloy ninyo habang nabubuhay. Yun yung nandyan lahat. Yung laging handa, go ng go, at saka yung mga kinagalit ng Diyos na mga turo ng mga parian at kapasturan, ay yun yung ah, alisin at hindi na ipatuloy. So, yun yung ano, hinto. Di ba? Ang red, di ba? Hinto. So, yun, malinaw yan. Ang pula, ihinto mo. Kaya pag gawin mo yan, diyan may nagagalit sa iyo ang mga traffic enforcer. Yun yung pula. So, dapat alam ninyo na kung ano man yung dapat ninyong alisin, alisin nyo na. Kasi nga, pag ipatuloy ninyo, lumalabas naman doon sa mensahe ng Diyos na saan ang pagbabago at pagsisisi ninyo samantalang ulit yung mga bagay na ayaw ng Diyos. So, walang totoong pagbabago at pagsisisi ng paniniwala. Gusto ninyo kaligtasan, gawin ninyo. Nang alam niyo ay tama, gawin ninyo at ipatuloy ninyo ang tama. Dahil yun ang tunay na kaligtasan. So, yun.